Isang magandang araw sa bawat isa. Ito po ang unang Sunday service natin sa taong ito at naniniwala ko sa sinasabi ng Biblia na habang papalapit ang pagdating ng ating dakilang tagapagligtas ay lalong pahirap ng pahirap ang takbuhin natin sa ating hinaharap. Nandiyan ang ilang hamon sa ating pananampalataya, hindi lamang ng paanyaya ng sanlibutan ito, kundi gayon din naman ng paglisan sa ating spiritual na buhay o kaya ay panlalamig nito. Bilang lingkod ng Panginoon ay palagi kong inaasam na mapatibay ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. At ako'y naniniwala na isa sa mga mahalagang gawain ng katulad kong mga ngaral ay pagkalooban ng tamang kaalaman ang mga mananampalataya. Kinakailangang magkaroon tayo ng tamang basihan sa salita ng Diyos. Totoo ito mula sa Biblia at hindi lamang nagbibigay aliw sa atin, kundi talagang ito ay mapanghahawakan dahil ito ay sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po ang pinakamaganda para sa mga mananampalataya na anuman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga magaganap ay hindi niya lilisanin sapagkat yan ang mangyayari, yan ang kalooban ng Diyos, yan ang inilahad niya sa kanyang mga salita at kung gayon ay hindi nababase sa sabi-sabi lamang ang ating pananampalataya. Sa taong ito ay papasok na rin ako sa ika-34 na taon ng paglilingkod sa Diyos bilang pastor at nauunawaan ko na isa sa mga mahalagang bagay na kailangang matutunan ng mga Kristiyano nang sa gayon ay malaking bagay na makakapagbigay linaw sa pananampalataya ng mga Kristiyano ay ang tungkol sa tipan ng Diyos sa kanyang mga tinawag sa bagong tipan. Kapag ang isang mangangaral ay walang malinaw na unawa tungkol sa New Covenant, ay sinisigurado ko na magiging mali-mali ang kanyang ibibigay na mga pangako ng Diyos sa mga tinuturuan niya, magkakaroon sila ng maling ninanais at hinahabol sa mundong ito, ganun din naman ng maling inaasam o expectation at ang napakadelikado pa ay ang maling destinasyon na dulot ng katulad ng aking sinasabi na maling unawa tungkol sa New Covenant. Ang ating pong teksto para sa araw na ito ay mula sa aklat ng Hebreo, sapagkat dito ay nakita ko ng aklat ng Hebreo ay nagbibigay ng maraming correction tungkol sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Alamin natin ang katotohanan na mula pa rin sa mga Hudyo ang ating pananampalataya. Sila ay nagpasimula bilang mga Judaismo, nandoon ang kanilang mga pag-asa sa Mesiyas na darating. Ang malaking kamalian lamang nila ay hindi nila inaakala na ang Mesiyas na darating sa kanila ay magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi may tatanggi sa lumang tipan ng lahat ng yan ay nakatala doon, subalit sila ay naging bulag sa katotohanan ito. Kung gayon, itong aklat ng Hebreo ay isang aklat para sa mga mananampalatayang Hudyo. Ipinapakita sa aklat na ito na kapag hindi naunawaan ang New Covenant ng buong buo ay magiging sanhi ng maling inaasahan. Maling inaasahan, wrong expectation. And when we have wrong expectations of the things that are coming, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng panghihinawa o kaya ay panlalamig o kaya ay paglisan sa pananampalataya, katulad na rin ng nangyayari sa mga sinulatan ng author na ito na nandirito sa aklat ng Hebreo. Nais kong bigyan kayo ng kaunting background tungkol sa bagay na ito, na ang aklat ng Hebreo ay isinulat sa mga Hudyo na nagnanais ng tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano at babalik na lamang sila doon sa kanilang dating relihiyon na Judaismo, sapagkat dito sa kanilang pananampalatayang Kristiyano sa kapanahunang yan, sila ay nape-persecute at kailangan nilang lisanin ang kanilang mga ari-arian at magtago. Yan ang dahilan
kung kaya't sila ay nagkakaroon na ng panghihinawa at nagnanais ng bumalik sa pananampalatayang Judaismo. Kaya't kung papansinin ninyo ang aklat ng Hebreo, ay ipinapakita ng author ang malaking kaibahan ng pananampalatayang Kristiyano doon sa kanilang pinanggalingang Judaismo. At kung sila'y babalik doon, ay mawawala nila ang lahat ng ipinangako kay Kristo. Ang dahilan ng bagay na ito ay sapagkat hindi nila inaasahan na ang kanilang kalalagayan sa panahon na yan ay magiging mahirap. Samantala, kapag sila'y bumalik sa Judaismo, ay maibabalik ang kanilang mga ari-arian, makakapag-aral na ang kanilang mga anak, makakapag-transact na sila sa publiko, ganun din naman sa gobyerno. Yun nga lamang ay kailangan nilang talikuran ang illegal na pananampalatayang Kristiyano. Ganyan ang kalalagayan ng mga mananampalatayang Hudyo sa kapanahunang yan. Kaya kung titingnan niyo muli ang aklat na ito, ay nagbibigay ng pagkaklaro tungkol sa kaibahan ng kanilang pananampalataya mula sa kanilang pinanggalingan, subalit nandiyan naman ang kahigitan ng New Covenant sa lahat ng aspeto sa pamamagitan ni Kristo, maging sa mga pangako sa walang hanggan. At ngayon ay babasahin ko sa atin ang ating teksto kung ano ang ipinapayo ng sumulat sa kanila na gagawin nila nang sa gayon ay marating nila ang hangganan ng kanilang takbuhin sa pananampalataya. Mula rito sa chapter 12 ng aklat ng Hebreo, nais kong ipakita sa inyo ang pinaniniwalaan ko na kung gagawin nila ay siguradong magiging matagumpay sila sa kanilang takbuhin at mararating nila ang hangganan ng kanilang pananampalataya. Higit sa lahat, naniniwala rin ako na ito ay para sa atin sa ngayon, sapagkat hindi lamang sila ang may mga hamon sa kanilang pananampalataya. Naniniwala ako na sa tunay na mga Kristiyano ay malaki ang hamon nito sa ating kapanahunan. Pinaniniwalaan ko na kung hindi lamang itatanggi ng mga mananampalataya ang kanilang kalalagayang espiritual, ay kinakailangan nila ang pagpapayong ito mula sa mensaheng ito sa araw na ito. Basahin ko po ang Hebrews chapter 12, beginning verse 1 hanggang 4 lamang. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 hanggang 11 na kung saan ay bahagi upang maging matagumpay ang takbuhin ng mga mananampalataya hanggang sa kanilang hangganan. Ganito po ang sabi: Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down on the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Isa sa mga dahilan kung bakit pinaniniwalaan ko ng aklat ng Hebreo ay isinulat ni Apostol Pablo ay dahil sa parehong tunog ng kanyang pananalita sa bagay na ito doon sa aklat ng 2 Timoteo 4 at ganun din naman sa aklat ng Korinto na kung saan ay iginagaya niya ang takbuhin sa isang atleta. Pero ano nga ba ang ipinapahiwatig o naisibigay ng sumulat sa kanila sa bagay na ito? Na mula doon sa chapter 1 hanggang chapter 11 ay ipinapakita niya ang halaga ng pagpapatuloy sa takbuhing pananampalataya. At ang pamagat na nais ko ibigay sa inyo sa umagang ito ay how to run the race and win. How to run the race and win. At nais kong ibigay sa inyo ang paliwanag sa umagang ito sa pamamagitan ng
verse by verse. Ito ang tinatawag na textual. Hindi po ito expository, but there is always an expository in every verse. Pero ang tawag dito ay textual. So ganito po ang sabi niya sa verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Sa bagay na ito ay meron po akong 5 ibibigay sa inyo na punto na napakahalaga para magtagumpay sa takbuhin. Pero hindi pa po tayo magtatapos dito. Una sa lahat ay sinabi niya, therefore, yan po ay laging umpisa ng pagbibigay ng conclusion na kung naunawaan nila ang bagay na kanyang sinasabi, hindi lamang sa chapter 11, bagamat yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit niya ibinigay ito, ay naniniwala ako na sa kabuuan ng kanyang mga sinabi mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 11 ay napakahalaga na naniniwala sila at pinanghahawakan nila ang kanyang mga ipinaliwanag, kung gayon ay aasahan niya na isagawa nila ang mga ito. Yan po ay napakahalaga sa atin. Hindi lamang tayo naniniwala sa mga napapakinggan natin mula sa salita ng Diyos, kundi ito ay pinapaniwalaan natin at isinasagawa natin. Yan ang katibayan ng ating pananampalataya. Ang pagtugon sa salita ng Diyos nang naaayon, ang tunay na katibayan ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi yung alam natin, hindi yung natututunan natin, hindi yung napakinggan natin, kundi kapag ito ay isinagawa na natin, diyan na makikita ang tunay na pananampalataya sa atin. Sinabi niya, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, ang binabanggit ng author dito ay yung mga nasa chapter 11, mga lalaki at mga babae na halimbawa para sa atin na naunang tumakbo sa atin kung ano ang kanilang mga ginawa sa kanilang pananampalataya, na ngayon ay sinasabi niya na sila ay tila nakatunghay sa atin habang tayo naman ang tumatakbo sa takbuhing ito. Tila baga para silang mga inspirasyon sa atin na sinasabi nila, go on, kaya mo yan. Binigyan ka na ng Diyos ng tagumpay sa iyong takbuhin. At sa bagay na yan ay kailangan nating paniwalaan, kailangan meron tayong mata ng pananampalataya, ganun din naman ang puso, na sila ay nandoon na nakatunghay sa atin. They are the great cloud of witnesses, a group of men and women of God who have run the race and won. Sila ay nagtagumpay sa kanilang takbuhin. Pero kung tatanungin natin, paano sila tumakbo? Babasahin niyo muli ang chapter 11 at makikita niyo na silang lahat ay hindi sumampalataya na walang ginawa. At kung titingnan natin isa-isa ang kanilang mga naging buhay, ay talagang matindi ang hamon sa kanilang pananampalataya bago sila nagtapos sa kanilang takbuhin. Ang totoo ay marami sa kanila ang sinubok sa kanilang pananampalataya hanggang sa ilan ay namatay at pinatay din. Ang tanong ay kung sino ang ating halimbawa sa takbuhing ito. Nakikita ko po ang maraming Kristiyano na sa ngayon ay nakatingin sa mga ilang lalaki na hindi na nababatay sa salita ng Diyos. Maging maingat tayo sa mga halimbawang ito. It is good that we can be encouraged by some men and women in our times, sa ating kapanahunan. Pero mas higit kong pinapaniwalaan na mas safety ang mga lalaki at babae na ibinibigay ng Biblia kung paano sila tumakbo, sapagkat alam natin at marami akong nakikita na maraming mga ngaral ay nagbibigay ng mga maling kaisipan sa mga Kristiyano. Higit sa lahat ay iba na kaysa sa pinagdaanan ng mga lalaki at babaeng ito sa banal na kasulatan. Yun po ang ingatan natin. Ang daming nangangaral sa ating kapanahunan na ang ibinibigay ng mga halimbawa sa ating mga lalaki at babae ay mga nagtatamasa sa mundong ito, samantalang itong mga ibinibigay ng mga ngaral na ito sa mga Kristiyano ay mga pinahirapan sa kanilang pananampalataya,
kailangan nilang lisanin ang kanilang mga pinagpupursigihan sa mundong ito. Pero ako'y naniniwala na kahit sasabihin ko pa ito, ay marami sa ating naaakit sa mga paanyaya ng mga mangangaral na kung saan ang inaalok ay mga bagay sa mundong ito. Kayo na lamang po ang tumingin kung ano ang totoo, kung yung ating mga pinapaniwalaan sa ating kapanahunan o yung mga lalaki na nandito na ibinibigay sa atin as heroes of faith. Sino po sa tingin ninyo ang higit na totoo? Yung bang mga nagtatamasa sa ating kapanahunan o itong mga lalaking ito na ibinigay na halimbawa sa atin na kailangan nating paniwalaan ang kanilang naging takbuhin sa mundong ito? Pangatlo na sinasabi niya sa verse 1, yung una ay therefore, pangalawa ay since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, at ang pangatlo ay ang paanyaya na ganito. Let us throw off everything that hinders. Let us throw off everything that hinders. Meron po siyang sinasabi na mga balakid sa pagtakbo sa ating pananampalataya. At ako'y naniniwala na mga ilan sa sinasabi niyang mga lalaki sa chapter 11 ay ginawa nila ang bagay na ito kung kaya't sila ay naging matagumpay. Let us throw off everything that hinders, na nangangahulugan na meron silang binitawan upang sa gayon ay makamtan nila ang pangako ng Diyos. Halimbawa ay si Abraham. Nang si Abraham ay tawagin ng Diyos, kailangan niyang ilisanin ang kanyang magandang lugar sa Mesopotamia. Iwanan din ang pinagmulan ng kanyang pamilya, ang magandang lupain, ang sibilisadong lugar sa kanyang kapanahunan, at pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan at kung ano. Pero dahil ito ay sinabi ng Diyos sa kanya, ay kailangan niyang sumunod. Alam niyo mga kapatid, ang pagpili na ibinibigay niya sa atin dito ay hindi lamang tungkol sa masama at mabuti. Ang ibinibigay niya sa atin dito ay kung ano ang mga bagay na maglalagay ng hadlang o kaya ay mga balakid sa ating takbuhin at sa hindi. At kung ano man ang sagabal sa ating takbuhin ay kailangan nating bitawan. It's not always wrong. It's not always evil. Hindi laging masama. Pero malamang ito ay maganda at nakakaakit na hindi bitawan, subalit balakid naman sa ating takbuhin. Alalahanin natin ang babala ng Panginoon sa kapanahunan ni Noe na ang kanyang mga ibinigay na kailangang ingatan ay mga bagay na kailangan sa pang-araw-araw na buhay, subalit yun ang mga bagay na naging balakid, hadlang at dahilan ng ikinapahamak ng mga tao. Ano yung mga bagay na yon? In the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Lahat ng yan ay legal at pinapahintulutan ng Diyos. Hindi yan masasama. Subalit yan ang naging dahilan para ikapahamak ng tao sa kapanahunan ni Noe, at alam natin na yan din ang ibinibigay ng Panginoon na babala sa atin. It's not always worldliness, pero alam natin na kailangan natin yung ingatan. It can be love of self, love of money, and many other things. Yan ay talagang masama na, subalit may mga bagay na hindi masama na malamang ay magiging balakid sa ating takbuhin at kailangan nating bitawan ang bagay na ito. Ito po ang isang hamon sa atin. Anumang bagay na kinagigiliwan ng iyong laman ay malamang ay bibigyan mo ng rason upang hindi mo bitawan. At sa bagay na yan ay kailangang maging maingat tayo. At ang ating ikaapat na punto sa unang talata ay ang sinabi niya, and sin that so easily entangles. And sin that so easily entangles. Ang bagay na ito ay hinihiwalay niya. Nagpapakita na ito ay napakadelikado. Sin easily entangles. Sa ibang salin ay besets. Single sin besets, na nangangahulugan na magbibigay ito ng malaking problema sa mananampalataya. Alam natin na si Adan at Eva sa Garden ng Eden, isang kasalanan lang ang naging dahilan para hindi lamang sila
ang mawalay sa Diyos, kundi ang lahat ng kanilang mga salinlahi. Kasama tayo doon. It was only just one sin. At kung iisipin ninyo, ang Panginoon ay iningatan niya ang kanyang sarili sa isang kasalanan lamang. Kung nais niyong basahin ang nandoon sa aklat ng Hebreo 5:7 na ang Panginoon ay nananangis palagi sa Ama nang sa gayon ay ingatan siya at bigyan siya ng kapangyarihan upang maging matagumpay sa isang kasalanan lamang, ay hindi inasam o ninais ng Panginoon na magkasala dahil alam niya na ang kasalanan ay nagiging katisuran para sa kanya at ang magiging dulot nito hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa buong mundo. Ngayon po mga kapatid, kung ang kasalanan ay hindi nagiging problema sa iyo, naniniwala ko na napakalaki ng iyong problema. Sinasabi ko ang bagay na ito sapagkat nakikita ko na maraming mga ngaral ay nagsasabi na kung isang kasalanan lang naman ay okay lang, hindi tayo dapat padadala sa mga sinasabi ng mga napakahigpit na preacher. Alam po niyo, ito po yung mga kasinungalingan ng dyablo. Nais kong unawain muna ninyo na iba po yung justification sa sanctification. Sa justification, tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga naging kasalanan sa Kanya at bilang pagtanggap niya ay ibinigay niya ang Kanyang Espiritu sa atin upang maging matagumpay tayo sa panahon ng ating sanctification sa kasalanan. At sa panahong yan, ay tinuturuan tayo ng banal na Espiritu sa mga bagay, lalo na sa mga utos ni Kristo na batas sa kanya ng Diyos upang ito ay masunod natin. Hindi ko ibig sabihin na kapag ka ang isang Kristiyano ay nagkasala minsan, ay agad nawawala ang kanyang kaligtasan. Ang Diyos ay matyaga at hinihintay niya kung tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Pero alam natin, ang kasalanan ay isa sa mga mandaraya sa Biblia, ganun din ang ating puso, na kapag kaya ay pinagsama mo, darating sa panahon na hindi mo na alintana ang pagkakasala sa Diyos, lalo na kapag mali ang ibinibigay na kaisipan ng iyong mga ngaral sa iglesia. Isang bagay na tanda ninyo, hindi sinabi ng mga ngaral dito yung katulad ng sinasabi ng mga nasa erroneous grace. Ano yung mga nasa erroneous grace? Ang sinasabi nila, kapag ka nagkakasala daw ang isang Kristiyano ay hindi nakikita ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, ang nakikita ng Diyos sa kanila ay ang katwiran ni Kristo at hindi na sila dapat mabagabag sa kanilang ginagawang kasalanan. Alam nyo, yan ay malaking kasinungalingan ng dyablo muli. Puntahan natin at yan ang susunod kong ipangaral sa inyo, yung 7 iglesia sa aklat ng Pahayag Kabanata 2 o 3 at ipapakita ko sa inyo kung paano pinapakitunguhan ng Diyos ang kanyang iglesia at makikita natin doon na bawat kasalanan kahit isa lang ay magiging dahilan malamang ng kanilang hindi pagpasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, ang kasalanan ay hindi problema ng isang tao kung, number 1, hindi siya tunay na born again. Wala ang Espiritu ng Diyos na nagko-convict sa kanya na dapat siya ay mamigati sa kanyang kasalanang nagawa laban sa Diyos. Wala siyang conviction. Ipinagkikibit balikat lamang niya ang kanyang mga pagkakasala. He never know how to blast. At ganyan ang mga tao na hindi pinoproblema ang kasalanang kanilang nagagawa sa harapan ng Diyos. Pangalawa, hindi mo problema ang kasalanan kung ikaw ay naglalaro lamang sa relihiyon. Ang mahalaga lang sa iyo ay ang nakikita ng iyong kapwa-tao. Yun ang iyong iniingatan at hindi mo iniingatan yung nakikita ng Diyos sa iyo na sagabal sa kanyang relasyon sa iyo. Mabigat ba para sa iyo ang isang kasalanan o ikaw ay naglalaro ng relihiyon? Ang isa pa ay ang mga nadaya na kahit sila ay nabubuhay sa kasalanan ay hindi nila problema ang kasalanang
na gagawa nila laban sa Diyos. At alam niyo ba kung sino pa ang isang tao o mga tao na hindi problema ang kasalanan? Doon sa mga hindi nagpupursige na maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Ganyan ang mga tao na hindi nila problema ang pagkakasala laban sa Diyos. Nais ko pong sabihin ang katotohanan ito na dito sa True Bread Christian Fellowship, ang main concern namin ay ang kasalanan sapagkat ang kasalanan ang sumira sa napakagandang plano ng Diyos sa tao. Ang kasalanan din ang dahilan kung bakit tayo napakaraming problema sa mundong ito. Kung titingnan ninyo sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo, ay hindi niya sinasabi na dapat problemahin ang mga pangangailangan ng tao. Hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon ay ang problema ng ayaw sumunod sa Diyos. Yan ang problema ng tao. Kaya dito sa True Bread Christian Fellowship, mga kapatid, ang problema talaga namin ay kasalanan. Kaya't kung pupunta ka sa iglesyang ito, karamihan na mapapakinggan mo dito ay laban sa kasalanan sapagkat yan ang problema natin. Hindi natin problema ang pangangailangan sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Ang sagabal ay ang kasalanan na siya ring humahadlang sa kanyang makamay para hindi makakilos sa ating buhay. Sasabihin ko po sa inyo, hindi tayo madadala ng pangangailangan sa impyerno. Hindi tayo madadala ng karamdaman sa impyerno. Hindi tayo madadala ng problema sa impyerno. Ang magdadala sa isang tao sa impyerno ay walang iba kundi ang kasalanan. At yan ang dahilan na ito ang main concern ng True Bread Christian Fellowship. Kung meron kayong iglesia na ang problema nyo dyan ay mga pangangailangan, ang mga pangako sa inyo ay mga bagay sa mundong ito, mga pangangailangan, material, pera, kayamanan, at katugunan sa mga karamdaman, mga kapatid, hindi nila concern yung concern ng Diyos sa inyo. Ang concern ng Diyos sa kanyang iglesia na nais niyang mapagtagumpayan nila ay ang kasalanang bumibihag sa mga mananampalataya. Kaya naman po sa iglesyang ito talaga ang diin namin sapagkat tayo ay pupunta sa karya ng Diyos. Ang nais ng Diyos na makakarating sa kanyang kaharian ay ang mga naging katulad ng kanyang bugtong na anak. Na ano? Na siya ay nag-ingat sa kanyang sarili sa kasalanan. Problema ba ng Panginoon ang kanyang pagkain? Problema ba ng Panginoon ang karamdaman? Hindi. Sapagkat ang ugat ng lahat ng problema ng tao ay kasalanan. At kung ang problema ng iglesia ay yung bunga ng kasalanan, hindi niya ito inuugat sapagkat maraming na-offend. Pag pinag-usapan ang kasalanan, mga kapatid, ingatan niyo ang inyong mga sarili sa ganyang mga iglesia na hindi ang kasalanan ang pinoproblema sa inyo, kundi yung mga bunga ng kasalanan. Hindi nauugat ang kasalanan. Kung ang iglesia ninyo ay hindi inuugat ang problema, iwanan nyo yan. Maghanap kayo ng iglesia na nais niya na kayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ang hadlang sa pagpasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos ay kasalanan at hindi ang kasalatan, hindi ang kahirapan, hindi ang karamdaman, hindi ang mga problema sa mundong ito. Kahit nasa sayo pa ang lahat ng iyan, ikaw ay mamamatay din. At kung mamamatay ka na hindi naugat ang problema mo sa Diyos, ang kasalanan, ay baka tatanggihan ka ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Alalahanin natin ang sinabi ng Mateo 7:21 hanggang 23. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? In your name we drove out demons, we did many miracles. I will tell them plainly. Sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa kanila ng malinaw, lumayo kayo sa akin, kayong mga mahihirap. Hindi po. Lumayo kayo sa akin, kayong may mga karamdaman. Hindi po. Lumayo kayo sa akin, kayong mga batbat ng problema. Hindi po. Lumayo kayo sa akin, kayong mga mapaggawa ng kasalanan. Nangangahulugan yan
na kahit mga sumampalataya, naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ay may mga nagpapatuloy sa kasalanan at dalayan ng mga mangangaral na hindi concern ang tunay na ugat ng problema ng tao sa Diyos. Kaya itong sumulat nito, mga kapatid, sinabi niya, and the sin that so easily entangles, it is the main root cause of the problem of humanity. Maaari kang tumakbo sa pananampalataya kahit wala kang pera, kahit wala kang kayamanan, kahit wala kang magandang kalusugan. Maaari kang tumakbo, pero kung mayroon kang kasalanan laban sa Diyos, hahadlangan ka niyan dahil yan ang haharang sa Espiritu ng Diyos para tulungan tayo. Bigyang pansin natin ang sinabi ng ika-4 na talata. Ganito ang mababasa. In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. Ulitin ko. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. So diyan ay makikita natin na sa panahong ito ng persecution ng mga Hudyo ay wala pang namamatay sa kanila. Maliban siguro doon sa mga naitala sa aklat ng gawa, halimbawa ay kay Esteban at saka kay Santiago sa chapter 7 at saka sa chapter 12. Sila yung mga naunang Hudyo na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pero sa panahong ito, itong mga sinulatan ay makikita natin na hindi pa sila nakakaranas ng pagdanak ng dugo. Katulad ng sinabi ko kanina, na ang tanging nararanasan nila ay nakuha ang kanilang ari-arian, sila ay nagtatago ang kanilang mga anak, ay hindi na makapasok sa kanilang mga paaralan, hindi na rin sila nakakapagtrabaho, at marahil ay patago sila kapag ka namimili sa kanilang mga pamilihan. Pero kung titingnan natin, ito ay pagpapaalala rin sa kanila doon sa mga sinasabing cloud of witnesses na marami doon ay talagang mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nais ko lang makita natin ang katotohanan ito, na kahit ang pagdanak ng dugo ay hindi dapat maging dahilan upang bitawan o kaya ay talikuran ng pananampalataya kundi patuloy na manalig sa Diyos. At yan ay kung titignan natin sa ating buhay, ay hindi rin natin nararanasan, lalo na sa Pilipinas. Pero ang dami po ay tumatalikod sa pananampalataya, nanlalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos, hindi maasahan sa paglilingkod at bumalik na sa pagka-makamundo. Maalala ko rin dito ang Panginoon Jesucristo nung siya ay nananalangin sa Gethsemane na ang kanyang pawis ay tila mga patak ng dugo, na nananangis muli sa Ama na hinihiling ang kanyang tulong upang hindi siya magkasala laban sa kanya. Kung gayon ay tinuturuan tayo na manindigan sana na mas nanaisin pa natin ang dumanak ang dugo o kaya ay pumatak ang ating dugo kaysa sa magkasala sa Diyos. At nagagawa lamang ito ng mga Kristiyano na maalab sa kanilang pananampalataya. Dito pa lamang ay makikita nyo na binibigyan ko ito ng diin sapagkat ito talaga ang problema ng mga mananampalataya. At sa ating ika-5 punto ay sinabi niya, and let us run with perseverance the race marked out for us. Una muna ay pagkatapos niyang sabihin, nagayahin yung mga nauna sa atin, alisin ang mga balakid, itigil ang kasalanan, ay saka lamang tayo sinabihan na tayo ay dapat tumakbo. Isang bagay din na nangangahulugan na sa Kristyanismong totoo, wala dapat ang stagnancy. Hindi ka yung Kristiyano na nakagarahe. Maraming Kristiyanong ganyan, garahe na sila, wala nang ginagawa. Iyan ay dahil maraming mga ngaral ay sinasabi na para bagang sila'y nandoon na sa langit sa karya ng Diyos. Hindi pa po tayo nandoon. Yun ang pag-asa natin. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Pero meron pong mga kondisyones na ibinibigay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ito ay kailangan nating sundin
na nangangahulugan na tumakbo tayo sa ating takbuhin. Christian life must have to be alive in every circumstances. Pag mahirap ang mga kapanahunan ng ating pananampalataya, tumakbo pa rin tayo. Hindi nawawala ang Diyos sa kapanahunang yan. Pag madali, tumakbo pa rin tayo. Yun ay kapag tayo ay nabubuhay kay Kristo. Punta tayo sa ating pangalawang talata. Sinabi niya rito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Sinabi pa, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Meron naman akong 5 punto na nais ipakita sa inyo rito. Una ay yung sinabi niya, fixing our eyes on Jesus. Ano po ang ibig sabihin ng fixing? Sa wikang Ingles, ito ay tila inilalagay upang mamalagi. Nangangahulugan kung gayon na may mga bagay na maaaring mag-alis sa ating mata sa ating Panginoon Kristo. At yan ay kailangan natin ng pananampalataya. Lagi kong sinasabi na mahirap ituon ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita, pero ganyan talaga ang pananampalatayang Kristiyano. Doon tayo nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang at ang mga bagay na hindi nakikita ang siyang pangwalang hanggan. Ang Panginoong Kristo lamang ang dapat nating maging motivation sa ating takbuhin. Wala nang iba. Kapag tayo ay tumingin sa iba, madi-discourage tayo. Siya ang ating nararapat na focus, siya ang ating nararapat na guide, siya ang ating nararapat na inspiration, at siya ang nararapat na halimbawa. Dapat tayong tumingin sa Panginoong Kristo at wala ng iba. We can gaze upon those cloud of witnesses, pero wag nating panatilihin ang ating mata sa kanila, kundi sa Panginoong Kristo lamang. Maalala ko ang Panginoon nung dalhin niya ang mga ilan sa alagad doon sa bundok at nagpakita sina Elias at saka si Moises. Kalaunan, sa pananalita ni Pedro ay nais niyang ipantay ang dalawang ito sa Panginoong Kristo. Pero biglang naglaho si Moises at saka si Elias na kung saan ang Panginoong Kristo lamang ang nanatili. At pagkatapos niyon ay sinabi ng tinig mula sa langit ng Ama, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to him." Na nangangahulugan ang Panginoong Kristo lamang ang nais ng Ama na panatilihan ng ating wagas na pag-ibig, yung ating devotion, yung ating allegiance, yung ating faithfulness ay nararapat sa Kanya lamang. Alam po ninyo, napapansin ko sa maraming Kristiyano na unti-unti ay bumababaw o nawawala ang pagpapahalaga sa Panginoon. Nangangahulugan ito ng kakulangan ng pag-ibig sa Kanya. Isang bagay pa ay kapag tinatanong sila, bakit mo gustong pumunta sa langit? Lahat ng kanilang mga sinasabi ay yung mga personal nilang pakinabang. Mga kapatid, pinabalaan ko ang mga mananampalatayang ito na kapag kaiba ang kanilang hangarin sa pagpunta sa walang hanggang kaharian ng Diyos, ay baka hindi sila makarating doon. Sapagkat doon sa kaharian ng Diyos, ang Panginoong Kristo ang nasa gitna ng kanyang trono. Siya ang focus ng lahat. Sa kanya nakatuon ang puso at paningin ng lahat ng mga maliligtas. Ano po ang pinupunto ko diyan? Na kung nagnanais tayong makarating sa walang hanggang kaharian ng Diyos, ay dapat ang hangad natin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Wala tayong dapat hangarin kundi siya, sapagkat siya ang nagbigay ng kanyang buhay para makarating tayo doon. Ang pangalawang punto ay sinabi niya, the pioneer and perfecter of our faith. Pioneer means starter, developer, o kaya ay author ng ating pananampalataya. Nangangahulugan ito na yung katiting na hinihingi ng Diyos na pananampalataya sa Kanya ay ginawa ng Panginoon na buo ito dahil sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo upang tanggapin tayo ng Diyos. He is the author
of our faith. And He keeps on developing us. He also provided everything we need to perfect our faith. Siya lamang ang kasama natin sa ating pagpapasimula sa takbuhin at siya rin ang makakasama natin sa hangganan ng ating takbuhin. At nakikita ko diyan ang larawan na dapat ay manatili tayo sa daan. Huwag nating iiwanan ng Panginoon sapagkat yun ang kanyang ninanais. Sinabi nga niya, manatili kayo sa akin. Ang pangatlo na punto ay sinabi niya, for the joy set before Him, He endured the cross. For the joy set before Him, He endured the cross. Paano nga ba ginawa ng Panginoon ito? Jesus was able to endure the ordeal of the cross because He understood the good that would come of it. Naunawaan niya na pagkatapos ng krus na yon ay napakaraming lalabas na ikabubuti, hindi lamang ng tao, kundi itatanyag ang kanyang pangalan ng higit sa lahat at pararangalan siya at luluhuran sa walang hanggan. Isang bagay lang ang tandaan natin, na tayo man din ay pinagbubuhat ng ating Panginoon ang ating sariling krus. He who wants to follow me must deny themselves, take up their cross, and follow me. Na nangangahulugan, hindi tayo pwedeng pakampante sa ating lakbayin na kung paano may pagtitiis ang Panginoong Kristo, ganun din ang mga nauna sa atin, lalo na ang mga alagad na nakatala sa banal na kasulatan, ay nangagtiis na pasanin ang kanilang mga krus. Hindi tayo naiiba sa kanila. Kung may mga nangangaral sa atin ng iba sa katulad ng ipinapakita ng Biblia, mag-isip-isip po tayo, ito ay mga pandaraya o mga mandaraya na kasangkapan ng dyablo sa ating buhay na inaakala nila na napakadali ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ba't ganyan ang itinuturo ng napakarami na dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay wala na silang gustong gawin kundi umasa na lamang sa ginawa ng Panginoon. Pero hindi po ganyan ang itinuturo ng banal na kasulatan na dapat sa takbuhin nating ito tungo sa buhay na walang hanggan. Samahan tayo ng Panginoon kung lumakad tayo sa nais niya. Kailangan tayong sumunod sa mga ipinag-utos niya. Gawin natin ang mga bagay na dapat nating gawin sa ating mga kakulungan. Ay umaasa pa rin tayo sa Kanya na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sinabi pa niya, scorning its sin. Scorning its sin. Alam natin ang pinakamatinding pamamahiya sa tao ay ipako sa krus ng publiko na katulad ng dalawang makasalanang kasama niya na sila'y nararapat doon. Subalit ang Panginoong Kristo ay hindi niya ginawa ito para sa kanyang sarili. Ipinahintulot ng Diyos na siya ay mapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan at hindi niya alintana ang lahat ng kanyang mga pinagdaanang pamamahiya, paglapastangan sa kanya, pananakit, pandudura, paghagupit, at pagbibigay sa kanya ng koronang tinik. Lahat ng ito ay ipinagwalang bahala ng Panginoon, alang-alang sa higit na napakagandang kalalabasan ng lahat ng ito. And then sabi rito, and sat down at the right hand of the throne of God. Nangangahulugan yan ng kasiguraduhan ng kanyang tinapos na trabaho. At doon ay nagkatotoo ang sinabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Na nangangahulugan siya na ang may kapangyarihan muli doon sa langit at lalo na higit sa lupa na itatatag ng Diyos para sa sangkatauhan. Maalala ko na doon sa pahayag ika-6 na kabanata, ang Panginoong Kristo na ang nagbibigay ng hudyat sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga selyo kung ano ang magaganap sa mundong ito. Ang sarap pong isipin ng bagay na yan, na sa lahat ng ating ginagawa sa ngayon, hindi na tayo nagbabakasakali, lahat ay isinigurado na ng Panginoon, nandun na siya sa upuan ng autoridad.
na anuman ang kanyang sasabihin at gagawin ay siyang makapangyayari. Pero ang pinakamaganda sa bagay na yan, lahat ng ito ay sa ikabubuti ng mga naghahangad at gumagawa ng lahat ng kanilang kakayanan, nagpupursigi na makarating sa kanyang walang hanggang kaharian. Punta tayo sa ating ikatlong talata. Sinabi niya, "Consider him who endured such opposition from sinners, so you will not grow weary and lose heart." Muli ay pinapaalala sa atin na ilagay natin sa ating kaisipan ang Panginoong Jesucristo. Hindi lamang tayo nakatingin sa Kanya bilang gantimpala doon sa ating hangganan, kundi ilagay natin sa ating kaisipan na sa ating mga pagsubok na dadaanan, na sa ating mga hirap na pagdadaanan, lahat ng ito ay nalagpasan ng hari na nandoon sa ating hangganan. Kaya niya sinabi, "Consider him who endured such opposition from sinners." Meron ba tayong nararanasang pag-aalipusta dahil sa ating pananampalataya? Ano ang sinasabi ng manunulat sa mga mananampalatayang ito? Sinasabi ba niya na madali at wala na kayong gagawin? Hindi. Dahil sila ay dadaan din sa katulad ng pinagdaanan ng Panginoon, ay tinuturuan sila na dapat ay magsipagtiis. Maalala niyo ba ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Aklat ng Gawa 14:22 na tayo ay dapat magtiis sapagkat marami tayong susuungin kahirapan bago tayo makarating sa kaharian ng Diyos. Hindi niya sinasabi na napakadali. At alam niyo mga kapatid, yung mga ganyang paniniwala na madaling makarating sa kaharian ng Diyos, magtatamasa na tayo sa mundong ito at pagkatapos ay magpakasaya na tayo at tayo ay dapat nandoon sa mapayapang pamumuhay. Lahat ng ito ay maling pag-asa ng maling ibanghelyo. Tandaan ninyo ang katotohanan ito. Ang maling pagkaunawa sa lahat ng ito ay magdudulot ng panlalamig, panghihinawa at pagiging maligamgam sa mga Kristiyano. Yan ang dahilan kaya ibinabala ng Panginoon na marami ay magiging malamig at tatalikod sa pananampalataya. Ang dahilan niyan ay mali ang kanilang inaasahan sa pagiging Kristiyano. Kung iisipin natin, ganyan din naman ang mga Hudyong ito na inaakala nila na dahil hindi sila nagtatagumpay laban sa kanilang mga kaaway, sila ay inaalipusta, ay iniisip nila na sila ay talunan na at nagkakaroon na ng panghihinawa. Pero iba po ang New Covenant. Ang New Covenant is a life of sacrifice. It is a life of endurance. It is a life that is supposed to be fixing our eyes on Jesus and thinking about all the sacrifices He has done for us. Kapag kaganyan ang nailagay natin sa ating kaisipan, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Alam natin na higit ng malayo ang ginawa ng mga nauna sa atin, ang Panginoong Jesucristo, ganun din ang mga alagad at itong mga nararanasan natin ay nangangahulugan lamang na kasama tayo sa lineya na tinakbo ng mga nauna sa atin, lalo't higit sa ating Panginoong Jesucristo. Sa huling bahagi ng kabanatang ito ay makikita natin ang sinasabi niya tungkol sa disiplina ng Diyos. Bakit? Sapagkat bilang mga anak at marami tayong pagkukulang, ang ating mabuting Ama ay nagbibigay ng disiplina sa atin. Alam ng ating Amang nasa langit na kapag kakaalwanan ang ating pinagdaanan sa mundong ito, higit tayong mapapalayo sa Kanya. Bukod sa nais ng Ama na linisin ang ating pananampalataya at patatagin tayo habang tayo ay dumadaan sa mga pagsubok na ito at nagpapakumbaba na inaamin sa Kanya na hindi tayo makakarating sa Kanyang kaharian maliban sa Kanyang tulong, nang sa gayon na hindi tayo makapagmalaki sa Kanyang walang hanggang kaharian. Mga kapatid, ito ang payo ng sumulat sa mga nanlalamig at nagnanais tumalikod na mga Hudyong mananampalataya.
At nakikita ko na ito ay napakahalaga na prinsipyo para tayo ay makarating sa dulo ng ating takbuhin. How to run the race and win. How to run the race and win. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng puntong ito at isang bagay, sinisigurado ko sa iyo, hindi ko kailangang maging propeta na sabihin sa iyo ang katotohanan ito na kapag ka hindi mo ginawa ang mga hakbang na ito, ngayon pa lamang I prophesy for you that you will not get into the end of the race unless nagawin mo ang bagay na ito na ipinayo sa mga mananampalatayang katulad natin na mga Hudyo. Magpursigi tayo sapagkat kinumpleto ito ng Panginoon at gayon din naman na ibinigay niya na ang lahat ng tulong na kinakailangan natin upang makarating doon sa hangganan. Ito ang kailangan natin para makarating sa hangganan ng ating pananampalataya. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Happy New Year sa bawat isa.